Eto nga yung kwarto namin dati na napakagulo. Yung tipong papasok ka dito para magpahinga pero lalo kang mai-stress talaga. Ito naman yung kisame namin na walang kabuhay-buhay talaga. Diyos mio Marimar. Yung gusto mong magpahinga pero mai-stress ka lang lalo. At eto naman guys, ang aking dinikitan na ng wallpaper at napakaaliwalas na nga. Kahit nga kulang pa dito sa may side ng pintuan namin, kita ko na yung liwanag. Hi guys, mini vlog for today. So eto na nga guys, yung mga naghihintay sa aking pagdidikit ng wallpaper. So hindi ko pa nga mapapakita sa inyo guys ng buo dahil kulang pa nga ito. So i-upload ko na lang sa susunod kapag dumating na nga yung aking in-order. Meron nga pala akong nabasa na comment napakadami daw ng laman ng aming kwarto. Yes, me. Sobrang daming laman ng aming kwarto kahit na maliit lang yan. Sa sobrang liit nga ng kwarto namin, nagsisiksikan na kami diyan at hindi na nga malaman kung saan ipaglalagay yung ibang gamit. Minsan napapaisip na lang talaga kami kung paano kami nagkakasya diyan sa paghiga. Charis. Eto namang damitan na yan, abay nako, napakagulo talaga yan at kahit anong ayos, ganun pa rin. Eto nga yung wallpaper na aking ididikit doon sa aming kisame at talagang nagustuhan ko talaga ang pagkaka-wallpaper niya dahil hindi siya papel. Bago nga ako magsimula magdikit dyan, sinukat ko nga muna yung wallpaper kung gaano kahaba ang aking ikakat. Dahil gusto ko nga na walang cut sa gitna kaya ayun sinukat-sukat ko nga muna. Noong masukat ko nga yung wallpaper doon sa aming kisame ay nilatag ko naman din yung isa dahil sabi ko parang kukulangin talaga. Maiksi lang pala to guys kaya naman kulang talaga ang aking nabili. Pero dahil nandyan na tayo abay pagpapatuloy natin yan para makita natin kung ilan pa nga ang mabibili natin na kulang. So dito guys, kinat ko na nga yan dahil nga magsisimula na ako sa aking pagdidikit. O diba, kung wala akong hagdan, abay hirap na hirap talaga ako. Pero kahit may hagdan guys, napakahirap pa rin talaga. Mukha lang siyang madali habang pinapanood mo. Pero pag ikaw na ang talagang aktual na gumagawa, Diyos ko dahil mauubos ang pasensya mo. Mabuti na lang talaga, mag-isa lang ako na nagdidikit dahil wala akong kaaway, kung di sarili ko lang. Charis! After 100 years, naikapit ko rin yung unang cut na wallpaper, Diyos ko day. Napakahirap talaga at sobrang nahirapan ako diyan dahil baklas kapit ang nangyari. So dito guys, tinanggal ko nga muna yung aming electric fan dyan na nakalagay dahil ayaw ko nga na may mabubutasan na wallpaper. Pero kung nandito si daddy, naku, mag-aaway lang talaga kami dahil nung sinabi ko sa kanya na ikakapit ko yung wallpaper na yan, sabi niya, butasan ko na lang daw bago ko ikapit pero hindi talaga ako pumayag kaya hintay ko talaga siya na umalis. Charis. Pero naging maganda naman ang resulta. Dito naman sa may gitnang to at sa padalawang kapit ko ayaw ko na talaga na may cut sa gitna kaya lang no choice ako dahil sayang naman yung pinagbawasan ko dun sa unang kapit ko na wallpaper. Kaya para walang sayang dahil kulang din naman ikinapit ko na lang hindi naman siya masyadong halata. So ayan, nandito na ako sa patatlong dikit ko. So sa patatlong dikit hindi na ako masyadong nahirapan dahil medyo nagamay ko na. Pero masakit na talaga yung aking leeg dyan at saka baywang. Ang hirap talaga guys kumilos kapag tumatanda na maraming nang sumasakit. Bago pala ako magdikit ng patatlong wallpaper guys, tinanggal ko nga muna yung ilaw na yan and then pagkatapos naman ay kinabit ko din naman siya kaagad dahil madilim nga yung kwarto namin. And tadan, nung makita ko nga yung kalahati ng kwarto namin ay nalagyan na, so nawala talaga yung ngalay ng aking leg at baywang. So hindi ko pa rin talaga mapapakita sa inyo yung buong kwarto dahil hindi pa rin talaga ako tapos dyan sa pagliligpit ko. And then kagabi sinimulan ko nga magtiklop ng aming mga damit sa SM este. Sa amin palang lagay ng damit. At may batang kumakaway, tuwang-tuwa yan. Charis!